Beshies! Welcome ulit dito sa aking YouTube channel, and today's video, isang pautangan online pa rin na pautangan online. Itong pag-uusapan natin kasi ayon dito ay pwede daw makahiram hanggang 50,000 pesos. Mabilis yung pag-process nila ng loan application, mahaba yung loan terms at fast approval nga. So sa video na ito na naman ay bubusisihin ko yung loan app na ito at i-check natin kung okay nga ba talaga ito utangan or hindi. Pero syempre bago ang lahat, kung ngayon ka lang nanood sa aking mga videos or maaaring lagi kang nanonood pero hindi ka pa po nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na para makasali sa ating pa-cellphone and GCash giveaway. So by the way, every Saturday, namimili ako ng 3 na mabibigyan ng cash at every 25th of the month ay nagpapag-giveaways nga din ako ng cellphone. So para makasali dito, kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video na ito, mag-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video at huwag mo ang kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa announcement ng mga winner sa aking pag-giveaways. At syempre maging updated ka sa mga bagong video na i-upload natin. Here nga mga beshies, Kita Kwarta Original Easy Peso Pro under ng Pearl Lending Company na naman itong pag-uusapan nga natin. So ayon nga sa kanilang app, provide you safe cash loan online, make your life easier. So dito mga beshies, hanggang 50,000 ngayong pwede daw mautang, limit up to 50,000 pesos. At may nakalagay pa nga, congrats, approved for 50,000 pesos. Grow with us, increase your limit with on-time repayment. At ito na nga, apply for withdrawal agad-agad daw. Kung halimbawa, ma-approvehan nga ang ating loan application. Choose to repay full payment or renewal payment. Pero, sana hayaan nyo muna na ako yung susubok sa loan app na ito ha, bago nyo subukan. Para diba magka-idea kayo kung maganda nga ba talaga ito utangan or hindi. So yan, ida-download nga lang ulit natin ito sa Google Play Store at sa App Store. At in, ganito 1,000 pesos. Kailangan nating mag-login kung meron tayong dating account at register naman kung wala pa. So welcome to Kita Kwarta. Ilalagay nga lang natin yung ating mobile number at click nga lang natin yung may nakalagay na send. May matatanggap na naman tayo na one-time password. Enter 6-digit password at re-enter 6-digit password. So, please read and agree to loan service and privacy agreement. Pero kasi sa akin, hindi ko binabasa yung mga ganyan kasi kahit okay naman yung nakalagay dyan, pero kung hindi naman din nila sinusunod, wala din kwenta. Allow Kita Kwarta to access this device approximate location while using the app to make and manage phone calls. Allow lang. Kasi nga, pag hindi natin inalaw, ay hindi ma-process ang ating or hindi magpo-proceed nga ang ating loan application. Merong interest-free daw na 100 pesos. Hanggang 50,000 pesos yung pwedeng mahiram daw. 3,000 hanggang 50,000 pesos. Ito yung loan terms, 91 days hanggang 210 days. So, sasagutan na naman natin itong basic information. And, kunwari, personal daily consumption, email address, kailangan din daw natin ilagay. Yung Facebook personal homepage link, and the messenger, yung Viber, backup phone number ay optional naman daw. Industry category, syempre housewife, religion, blank lang inilagay ko, diba? And marital status, married, syempre number of children, isa lang din naman yung anak ko. Pero yung mga ibang infos na pinapakita ko dito mga beses ko ha, ay hindi talaga totoong informasyon ko, kagaya na lang nitong address na may nakalagay na Bangid, Agtangaw, Abra. So, pinapakita ko lang talaga sa inyo kung ano yung mga kailangang sagutan. Pero yon, pagkatapos naman ine-erase ko, tapos nilagay ko talaga yung tamang infos ko. So, warm reminder, we do not access or save your contact. Picking a contact from your address book, just help fill in their phone number and name in our application. The application will only open your address book if you click agree. So, click nga lang natin yung agree. Siyempre, mapipilitan ka na mag-agree, no? Kasi gusto nga nating subukan, di ba? So, ayan, personal references. Ito, authentication agad tayo mga beshies. Mamimili na lang tayo kung anong ID yung pwede nating may upload dito. So, pwede yung UMID, SSS, teen passport, driver's license, voter's ID, GSIS. At yan, mamimili na lang tayo. UMID ID yung pinili ko dito at lalagay nga lang natin yung UMID ID number. Front photo of ID card, kailangan lang nating picturean yung isang valid government ID ha. At meron din itong facial recognition. Allow Kita Kwarta to take pictures and record video. Syempre, while using the app at face in the frame, please make sure
your face is clear. Ito na tayo sa upload attachment, optional certification. Fill in the optional will be increased credit line and pass rate na 30% daw. Job information, business information, repayment voucher of other platforms. Pero hindi ko na sinagutan itong mga beshies kasi wala naman akong maya-upload dito, diba? Next nga lang tayo. At kung makita nyo dito mga beshies, please wait patiently. 24 hours daw yung pag-process nila ng aking loan application. So, ayan, in auditing pa rin yung status nga ng aking loan application. Nag-apply ako ng August 19, 2024. So, habang inaantay ko nga yung pag-process nito ng aking loan application, abay, ayan, i-check ulit natin itong app nila sa Google Play Store nga. And naloka ako mga beshies kasi puro negative na naman. May naglagay ng positive na reviews or mataas na star like 5 star, 4 star, pero kung tignan mo yung pangalan, parang hindi totoo talaga. So, sabi ng isa, will change once dispersed, updated, not approved, collecting data only. Wala pa akong nakita dito na nagsabi na na-approve ng kanyang loan application. Puro for approval pa rin. At yung mga iba nga na decline. Ay, wala pa akong nakita talaga na naglagay na approve ang kanilang loan application. Kaya hindi natin makita kung paano nga ba yung interest and processing fees. At nung binalikan ko din kasi talaga, itong app nila, wala pa rin status yung loan application ko mga beshies. Kaya isang loan app pa rin na hindi siya maganda. At ayon pa nga, sasabi ng mga iba, ay parang nangongolekta lang ng details ng mga infos natin, itong loan app na ito. Then at the end, i-decline lang din pala. Napakarami yung mga nag-comment dito na na-decline ang kanilang loan application. At yun na nga, binalikan ko itong app nila, in auditing pa rin nga yung loan application ko. Kaya talaga hindi siya maganda na utangan na naman mga beshies. Hindi siya maganda na i-recommend sa inyo. Kasi nga diba, naglagay ako ng mga IDs, sasagutan ko lahat. Pero in process pa rin yung loan application ko. At sabi nga within 24 hours, hindi siya pang emergency talaga na utangan. At syempre, kapag mga loan app din kasi talaga, ay asahan mo na mataas ang interest, mataas ang processing fees. Okay? Based nga sa experience ko, talagang wala pang status, ilang minuto na rin yung nakalipas, in auditing pa rin yung nakikita ko sa loan app nila. Kaya hindi ko nire-recommend itong pautangan sa inyo. Pero syempre, option nyo nga yan kung gusto nyo subukan. Pero please lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.